On this episode, we are talking about current events. Anli-baklita na naman ito, mga Bex. Ano na naman ang mga ganap-ganap dito sa mundo? Yan, kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's cue in the intro. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up session na. Join lalo ng Chumikla Boom. At magbiglaan, Ditechiwara sa Bexers, The Mouth. and Jonah Show. Happy Wednesday, mga Bex. This is Mel. And Happy New Year, mga Bex. This is Jonah. Oh my God. And welcome to Baxters. Wow. Mula sa Mel. script. And Jonah. Ulit-ulit. Hindi na natapos yung kakain. Tara, ayan. Welcome, mga Bex. And ito naman po tayo ngayon sa episode 83. No? 83. Na para Pasasaan bang- ba at magwa 100 din yan? O, diba? Bago pa man din mag 100, mga Bex, no, unang pasabog, natupad na po ang wish ko. No? Bago po tayo, Kaya nga. bago po umabot ng 100 episode ang Bexters, meron po tayong number 1 basher, ano? And I'm so proud, no? Kasi wala po, guys, yung mga fanatics ng ng Bexters, alam nyo yan. Sinasabi ko sa inyo, kahit gumawa kayo ng dami account, i-bash nyo kami for the clout, no? And I'm happy merong isa na kumagat sa patibong, no? Gusto ko yung kumagat. Oo, Day, talagang lintik lang ang walang ganti ang atake niya dun sa sa comment niya. Talagang, 'di ba? Mata lang ang walang latay talaga. Galit siya, Bi. Galit Saka, siya. ano talaga yun, no? Hindi mo lang tayo in 80-80. At ibobo talaga yun nakasul. Laugh. Sabi, bopo daw kaming dalawa. Thank you po, at least may adjective siya sa atin. Ay, adjective. Reply The ang question is, alam niya ba yun? Ayan, no, kasama yung sa likod ko yung pangatlo. So, Kamusta ka, Bex? di ba? Okay naman ako, Bex, I'm just really happy na may basher. Kasi, it's been so long na sinasabi ko, i-bash nyo kami for the cloud. So, it happened. So, thank you po. Na-manifest, no? So, let's believe in manifestation. Anything Sabi nga anything is nila, possible talaga. be careful what you wish for. Correct. Sabi nga Actually, ng Pussycat Dolls. I won't be careful, no, with my wish because ang I wish just- ni Ate Cara ay wish ko din, no? Ang Oo, mamatay totoo. lahat ng korap. So, pag ito talaga nangyari, Day, talagang powerful ang manifestation, no? Totoo. Actually, same. Wish ko din naman yung wish ni Madam Car. Correct. Ikaw, Bex, kamusta ka? How are you in the past week? Jeanette. Lapot ka. Wait, Dahil naka-jerkash tas may fan pakis bitis. Parang takot mapawisan. Apat yung ilaw kasi. Jeanette, Ay. Baskil na, be? Tsare. Di pa naman. Carry naman ako. Same. Nothing, Ganun Nothing pa rin. compares, no? Right. Tsare. To you. Wow. Ayan. And of course, thank you very much sa lahat po, no, ng sumabaybay sa Bexters from the last episode going to this. Sana ma-enjoy nyo tong episode na to. And if you have any comments, suggestion, or violent reaction, and if you're a basher, go ahead, no? This is my dream. So, i-push nyo lang yung mga pambabash, negative comments for the clout, go. Because that's, way to success. Way to success. Kaya, tsaka kayo mga Bex, kamusta kayo? Kamusta ang buhay-buhay? Kinakaya ba ang mga recent na, Diyos ko, dahil parang, kaya pa ba talaga yung kaya pa ba natin? Yeah, kung umabot kayo, kung inumpisa nyo tong episode na to, at nandito kayo sa amin, kasabay namin kayo ni Mel, mag-comment kayo ng inyong mga hanashi in the past week, kung anong mga pinagdadaanan ninyo, kung masaya ba kayo, malungkot ba kayo sa mga nangyayari. If you're in abroad, saan kayo? Tell us where you are, kung nandyan kayo sa Norway. Tell us where you are and I tell you who you are. Ano lang? Wow! Shoot at lambok. Diba? I love it. Dapat ganyan yung atake. Char. Oo. Ayan, Ayan, mga and Bex. So, tuloy You are, na ba if you- natin? O, go. Ano lang, if you are watching on YouTube, yan,
click nyo na yung subscribe button if you haven't yet. Comment, like, share, do everything. Andyan ka na nilang. Pindutin mo na yan. Wow. Kuya Will. Gusto kong galit ka. Kuya Will Baka mahilig atake. ko. Nandun ka na sa punto, Bex, na magbibigay ka na ng jacket. Totoo. Nagpupunta ka na doon. Ganap ako ng jacket. Ayan. Wala akong jacket. Bigay ka na lang ng Tiyara, di ako na magsalita. Ayan, basta sa mga nasa YouTube, Okay. kung nandun kayo ngayon. Ay, ano yun, sis? Pag malinis to, bagong laba. Love it. Diba? Po kayo, mag-subscribe po kayo, no, i-like. Tapos yung nag-bash sa amin sa Facebook, lumipat ka ng YouTube, no? Totoo. Para dun tayo mag-discussion, no? I love it. Dapat In-invite. Oh. You are very Pero, much welcome at this house. Why daw? Hindi ko kinaya yung you're very much welcome. Diba? Totoo. Teka, I want to shout out I Go want to lang, shout go. out. Bobo. Oo. Ayan, ang pangalan po niya ay si Billy Boys Garage, no? Billy Boys Garage, thank you for the bashing. Business ba Love yan siya? Parang business siya dahil dyan, rate 1 star. Charot lang. Ay, sorry. Ayan mga Bex, no? So, maraming salamat yung mga patuloy na sumusuporta sa amin from here and abroad. Thank you very much. I would also like to shout out Rachel. You might, feeling ko kilala mo siya. Rachel is, one of the bagets in DG. Yeah. Nasa DG tayo, parang lower, Nakachat ko siya for a racket, Tapos biglang sabi niya, she liked my portfolio and stuff. We supposed to have a project, but, something's changed. So, bigla niya sinabi na, di ba ate nagpo-podcast ka din? Sabi ko, oo, kami ni Mel. Tapos sabi niya, oo nga na, silent daw siya listener. Ay, Taray. silent fanatics pala si Rachel. So, hello Rachel, thank you so much for tuning in. And kay Mushroom Girl, panoorin mo yung Super Mario, no? Maraming mushroom doon sa movie. Para masaya ka. Si Telly nag-comment nung nakaraan. Tawang-tawa siya dun sa nagpa-house blessing na Airbnb. Aliw. Ayan, since this episode is gonna be on the Baklita. So, wala tayong topic for today. Pag-aano lang tayo. Tag nito, chikahan update ng mga bagay-bagay na mga kaganapan in the recent days. Ayan. So, huwag na natin patagalin pa. Ito ang Baklita, ang mga balita. Mga balitang Baklars! Okay, unahin na natin dyan yung FIFA update lang dahil napag-usapan natin siya nung last episode na nagwagi na nga ang Spain. Spain. Congratulations. This is the second time na nanalo po sila sa FIFA. So, congratulations, no? At sana matuto na si Yamin Lamal na itaas yung shorts, no? Pag merong mga pa-event. Kasi, babambabate eh. Sabi ko, kung napanood niyo po yung video na yun, doon ako affected, Hindi ako, sabi ko, Bi, ayusin mo buhay mo, Bi. Ayan, nasa 19 years old, it's an achievement for him to be part of the history. And, siya din kasi yung kasama sa photo ni Messi, nung baby pa siya. Kung i-research nyo na lang po, no, si Yamin Lamal. And you will find out the story between him and Messi. Napaka meant to be. So after how many years, nagtagpo din sila sa sa soccer field. So yun na nga. Nakakatawa kasi, di Diba? ba, nung nanalo, di ba sa US siya nangyari? So nung nanalo sila, nung nagpi-picture taking, nandun si Trump sa harap, nakiki-epal siya doon. Eh di ba nung the past few months and last year, inaway-away niya yung Spain. Tapos ngayon gusto makiselebrate. Tapos nung pinost yung picture ng Barcelona FC, inedit out nila si Trump dun sa picture. Oh my God. Love Deserve. it. Dapat ganyan ang atake. Deserve. Totoo. Kasi di ba racist siya? Tsaka di ba nga, Diba? awardan siya, winawardan niya yung Spain nung Mm-mm. mga nakaraan. Well, para kasing normal niya na yan, Bex. Nung nanalo din yung ibang, nung may nanalo din team before, ganyan din yung niya. Nahilig siya sumama sa mga na hindi naman siya dapat kasali. Cloud chaser. Wow. Cloud chaser. Oh, parang si Billy. Boy, gara. So, feeling ko hanggang closing na mabanggit natin si Belly. No? Billy. Ayan. Boy Garage. Labas-labas din ang garahe. Anyways, ito naman update na.
update naman sa tax silica yan. So ano pa din siya, it's still a hot topic. And meron ng short, tag nito, hindi, some segment no sa KMJS about it. And pinuntahan ni Ma'am Jess yung mga places na maapektuhan if ever matuloy yung tax silica. And Ah, parang sinasabi nila doon na 1960s pa lang nandun na sila, tapos bigla silang kakaalis din. So parang they also don't want for it to come into fruition. Ganyan. And another thing about the Paxilica is nung tinanong si Inday, Sarah, kung anong masasabi niya about this, hindi niya alam kung ano ang Paxili, ano? My family! My family! Oh my God. Parang gusto magpangulo niya na, pero yung mga issue ng bansa, hindi alam. Masyadong nakafocus sa, anyways. oh, that's the question, ano? Kaya pa ba niya? No? Hmm. That's the question. The audacity. Kaya, ayan, Billy, sorry. Magalit na naman siya. Inumpisahan mo. Tutuloy-tuloy namin to. Ayan. And, yun nga, and actually part siya ng isa sa, yung Paxilica po, isa sa mga part ng SONA breakdown. But later, we will deep dive into it at isadaanan na natin later. Pag-chika natin kung ano ba yung mga upcoming plans at sinabi ni BBM tungkol dyan. Ayan. Syempre sa VP impeachment updates at meron ka ba ditong latest chika kay VP Sara? Ito na, lumabas na kanina, pinag-usapan na kanina lang yung mga pangalan, yung mga questionable names na nakatanggap ng mga cash advance recipients galing doon sa confidential funds ng Office of the Vice President, opisina ni VP Sara. Ito yung mga names. Mary Grace Piatos, Nova Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Nico Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Liv, Alejandro Piquit, Fiona Biong, Cisfronio Balsac, Gabriel Bisaya. Alam mo, you know what I can say about these names? They're all fake. These are not real people. Yung pangalan nila parang inimbento ng kung sino. Di ba? Parang nag-iisip ba kayo ng drag name? Parang listahan ng mga drag queen. Correct. Ito yung Andy, Patty Ting. It's obvious that these are all made up. And how can we be sure na totoong tao ito? No? Yeah. And na-search ba nila yung nito? Anong tawag doon, Bex? PSA ba yun? Yeah, PSA. Yung sa birth certificate, totoo bang existing ito? Well, kahit birth certificate, nadadaya na rin ngayon. So, hindi na natin alam kung anong totoo, mga Bex. Tapos ito yung mga mga amounts, 70K, 110K, 85K, 295, 70, 150, 50, 90, 80, 70, 70. Tapos ang payment, karamihan dito, payment for information. So, anong ibig sabihin ng information? Yan ang hindi natin alam. Diba? Meron pang ang lumabas ngayon na Chika Bex. Ano ba yun yung 40 billion ba yun? 40 million na pinagkagastos ni VP Sara for basta ginastos siya ng Office of the Vice President. May ganyan lumabas na issue na parang na hindi naman pala pwede pero nilaban niya. Parang pakain ganun. For health and food kineso. Saan, be? Nasaan? Sino nakinabang? Si Piatos? Si Mary Grace. Mary Grace Piatos at saka Renan Piatos. Ang kasama ba to sila? My goodness. Feeling ko friendly sila. Tapos, Friendly sila. meron kanina bakit daw yung OVP lang ni Sara yung inaudit, bakit daw yung iba hindi inaudit. Like yung term ni Pipi Lenny and who was vice before VP Lenny? Basta parang sinabi nila, kasi wala namang, una-una si Lenny walang confidential funds. So wala siyang pera para paglaruan. And then the one person before her, parang wala namang questionable dun sa mga bank transactions. Parang gano'n din eh. Unlike nung kay VP Sara na parang maraming flag na sa isang araw ganito kalaki yung nilabas. Mga ganong kinis. Go, Bex. Eto,
Bex, I just wanna, ngayon ko lang para make sure na tama yung sinasabi ko about the 40 million. So, ito po ay ang 40 million confidential funds na ginamit daw po ng OVP umano sa gamot at pagkain. Ayon ito sa COA editor. Okay lang ba Pagkain. mga Bex? Oo. Tapos, sinagot to ni Harry Roque, may pinaggamitan at napakinabangan, hindi nilustay, hindi binulsa. Nirepost niya yun kasi Saan? yung post ng GMA. Ang GMA po kasi ang nag-post ng headline na 40 million confidential funds ng OVP ang ginamit umano sa gamot at pagkain ayon sa COA audit. Ito po ay pinost today, no? Just as we speak, like 30 minutes ago. And then nirepost ni Harry Roque, ang chika, may pinaggamitan daw. May pinakinabangan at hindi nilustay, hindi binulsa. Nasaan, be? Yung confidential funds, kailangan kasi merong yung, kumbaga, proof kung saan talaga ginamit. Bakit kung talagang meron siyang pinuntahan, ba't di natin kaya ipakita? Yun lang naman ang punto doon. Yeah. Tsaka kung talagang, kung talagang maraming alam si VP Sara about what's happening behind, kung sino yung mga talagang namumuno dun sa mga sindikato or whatever na ganyan na corrupt talaga, bakit hindi mo sabihin? Sinabi mo nga pero binantaan mong patayin. Kanino kami maniniwala, B, sa'yo o dun sa pinagbibintangan mo. Parang given di ba? At saka paano ka nga maniniwala yung mga recipient na yung listahan, gawa-gawa yung mga pangalan. Diba? Patatin. Patty Ting, Andy Lim, brown out there. Gusto nakakalit. Anyway, ano bang hindi ako nakanood ng Sona Bex na what happened. Yeah, pero para mas maging updated kayo mga Bex at mas maintindihan nyo, i-follow nyo po sa Instagram or Facebook si Fintech lady, I think, and she's always giving a good explanation about what's happening in the Philippines in benefits natin, what's happening with the Meralco, any socially relevant issue, but basically her laser focus is about finance. Sa kanya stocks ko sa kanya ko una nalaman yung about tax relief. Yung I think nabanggit ko yung last episode. Sa kanya ko unang na nalaman kung para saan yun. Ganun kinaya. Nakasayo ko nalaman. Hindi nga kasi ako nanonood. So, ayan, maganda po na updated po tayo, mga Bex. So, ang Sona breakdown, umpisahan po natin. Hindi man po ito yung complete, pero ito po yung na-capture ng utak ko, Number 1 na dyan is yung kay Romualdez, kay Martin Romualdez. Yung pinsan po ni BBM, sinabi nila na, sinasabi po ni BBM na he will be accountable for it, dadaan siya sa due process. Meron na daw pong nabawing 25 billion. Yun ang sinabi. Iniisip ko, kung nabawi na to, bakit pa rin ako may tax? Di ba pwede magkaroon tayo ng day off sa tax? I mean, tax break. pwede bang season rest kahit mga 1 year man lang para makabawi-bawi? Kasi kami nagbabayad ng utang nyo na hindi namin utang, technically. Na utang kayo ng utang tapos ginagamit nyo sa sarili nyong bulsa. So, hindi ako satisfied dun sa explanation na yun ni BBM. Second po na sinasabi niya is isa po sa mga na-highlight sa SONA is yung Paxilica. Ang sinasabi po ni BBM kasi is it will give opportunities, job opportunities sa mga Pilipino. And yun nga, totoo po na sa Tarlac ito, and they're already in the process of building it, really. Kumbaga parang kasado na. So, good luck po pag natuloy talaga ito. Kaya feeling ko tuloy na unless kung merong malakas ang loob na hindi na kung may malakas ang loob na pipigil, yun na lang yun. Pero, I don't know, it's gonna be worse. Job opportunities at what? Alam mo yun, parang sisirain na naman natin yung natural. Anyway, tsaka kasi if you guys go on TikTok, ang dali-dali lang mag-search ng mga communities near AI data centers. Ang purpose kasi, kaya kasi wasteful sa water ang AI data centers is they use the water to cool down yung mga machines. Kasi umiinit siya. So, they need mga ganyang tubig. Kaya maraming natasasayang na tubig. Ganon. And yung mga nearby communities sa mga data centers, sobrang brown ng tubig nila, hindi nila nagagamit.
Tapos, basta mga ganun, madami silang issues yung living conditions nila because they are nearly kasi. So, I don't know ano pang mangyayari sa Pilipinas. Diyos ko dahil. Oo, at saka Bex, affected din yung mga, yun nga, nabanggit mo na rin to kanina, yung mga indigenous people doon na matagal na talagang nakatira. Kasi syempre, kung i-rebuild nila yan, syempre lahat papalayasin. Diba ganun na mangyayari dyan? Yeah. At saka yung mga Yan. farmers doon, yun yung Actually, oo. kabuhayan nila. Saan sila dadalhin? Diba? I-relocate nyo sa mga poorly urban planned na mga cities tapos wala naman din sila magiging kabuhayan doon. Parang, I don't know. Sakit lang for them. Kaya, kayo mga Bex, anong masasabi nyo, no, sa mga hanashi ni BBM tungkol dito? I-comment nyo na yan about sa Paxi Yuta. Pero ito, another thing on my list na na-note ko is, hindi ko alam kung totoo to. Ang sakit sa dibdib basahin kasi parang hindi naman. Kareng, yung sa flood control corruption, mabalikan lang natin mga Bex, ano. Sinasabi po ni BBM na he ordered a nationwide audit of flood control projects, and then yung mga contractors na involved doon sa mga anomalies na yan na bigyan na daw ng warning. Warning lang. Charan. And then, he promised accountability for substandard and ghost infrastructure projects. Pero hanggang kailan lang po yung ganito? Kasi parang nangyari counseling lang. Kumbaga sa school, parang counseling lang, hindi pa suspended. Ganon. So, At saka, kasi makikita ko yung accountability pag nakulong na silang lahat. Yun lang yun. yeah, for me, yung accountability ba, may tatayo ba yan yung mga tulay? Please. Ano nga gawin ng accountability? My God. True. And then, ito, yung sa 2027 national budget, ay nako, di ko na. Sabi, zero tolerance daw, mga Bex. Sorry, nanghina ko sa sinasabi kasi hindi ko naman to na-feel. Yung may zero tolerance daw for wasteful and corrupt expenditures. Pero napayagan natin yung confidential funds. It doesn't connect, it doesn't make sense, no? And then, napag-usapan din po ang isa sa malaking problema natin sa bansa, which is yung electric bill, which is yung Meralco bill po natin. Ang sinasabi, ang panukala po ni BBM ay tanggalin ng system loss. And then, nag-react po dito si Manny V. Pangilinan po, no? Yung isa sa nagmamay-ari po ng Meralco or owner, chairman, whatever he is. Basta, isa siya sa executive ng Meralco. He's saying, sino daw ba ang sasalo ng system loss charge kung tatanggalin? Ababe, wala kaming problema nyo na yon. Hindi namin Totoo. kasalanan kung tumalon yung kuryente at hindi umabot sa amin at kailangan yung gawa ng paraan. In the first place, bakit nga ba nagkakaroon ng system loss? Totoo. Yan ang dapat yung i-research. Ba't di kayo mag-research, gawan nyo ng paraan para long-term yung tawag nito, yung solution. Hindi yung kami pagbabayarin nyo sa mga yan. Kasi malaking bagay siya. Kunyari, meron kang 7K na bill or 8K na bill. That system loss would cost like around 2,000. Yeah. So, sana pinang grocery ko na lang, be. Totoo. Ayan. Another thing na hinighlight din po is, hindi ko alam kung nafe-feel nyo to, pero naninindigan daw siya na pinoprotektahan daw niya ang Pilipinas. Hindi niya binanggit ang China, pero alam natin na that is pertaining to China. If that's so, bakit marami tayong nasasaktan ng mga Coast Guard, ng mga Navy? Yeah. Ibig sabihin, hindi strong yung security para dun sa ating mga tagapagtanggol sa karagatan. Kasi nabubuli sila, be. Yeah. Nababalita na nga tayo sa CNN, BBC, lahat. Nasa international news tayo. Pag sumusugot yung China sa Diyos ko, nakakaloka. And then, isa sa mga na-highlight nga dyan is, last na to, Bex. Ano pa ba yung na-highlight? Ito yung pinaka-natawa ko. I mean, marami siyang hinanash, no? Pero ito yung pinaka-natawa talaga ako na hindi ko kinaya. Bet nyo ba maging Houston, Texas ang Pinas? Kasi maglo-launch we daw have a ng problem. Kasi maglo-launch daw tayo ng shuttle, no? Space shuttle from Philippines. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit?
Pet mo may racket. Ay, racket pa nga ni. Be, hindi ko kinakaya mga Bex, ano, kasi we are underdeveloped country. We tried to be a developed country, but we can't. Diyos ko, pag may typhoon nga, ang dami ng affected. Hindi nga yan maayos-ayos. Ang daming namamatay dahil nga sa flood. Pag may mga lindol, hindi strong yung infrastructure. So, ibig sabihin, hindi nila napag-aralan, hindi nila talaga binigay yung quality dun sa pagtatayo ng mga infrastructure na yon. Kaya pag lumilindol, sira agad. Hindi strong yung naging foundation. Tapos magtatayo ka ng para mag-launch. Alam mo libre siya? naman mangarap, no, Bex? Wala Yeah. namang masama. Pero hindi siya, That was what I was gonna say. Parang he's a very ambitious and delulu. Parang yung mga gusto niyang mangyari sa Pilipinas, pang first world. We are not first world. Well, hindi sa feel niya, grounded, first world siya. Kasi spoiled Hindi- child siya eh. hindi grounded in reality yung mga dreams and aspirations na para sa Pinas. Parang, unahin muna natin yung mga dapat natin problemahin dito. Bago bago't magpatayo ng mga data center, mga racket-racket na ganyan. Gusto unahin muna yung flood control kasi isa yun sa mga pinaka-problem ng Pilipinas talaga. Year in, taon-taon na lang problema natin na konting ulan, grabe yung baka. Tapos Diyos ko, saan mo ilalagay yung, oh my God, I cannot. Tsaka saan ka kukuha ng panggastos? That's the first question. Ang dami na nga naghihirap dito kasi nanakawan tayo ng resources natin. Ninakaw sa atin lahat, Bex. Puso, Hindi naman po talaga mahirap ang Pilipinas. Ninakawan po tayo. We were robbed. kung gusto mo mag-science sa mga ganyan, hanapan natin ng science yung Meralco. Hanapan natin ng science, Correct. di ba? Hindi Correct. yung sasali-sali tayo sa mga AI, sa mga rocket-rocket na mga ganyan. Diyos ko na yun. Gusto niya maging part ng NASA, B. Na para bang, Masa muna Very- bago nasa. correct. Gusto mo yan? Gusto ka yan. Oo. Siya, Kitty. Cheeky. Ayun mga Bex, I want to know your reaction to this na magla-launch daw tayo ng space shuttle, no? Magkakaroon tayo ng home base dito para mag-launch ng mga I don't know. Gising ka, B. Meron pa siyang sinabi kasi 'di ba there's ongoing war right now and we are affected because there's a Strait of Hormuz, mga supplies and everything. Sinasabi niya magbibigay daw siya ng ayuda. Saan? Nasaan? Yung ayuda. I don't know what to say. Namimigay ka ng ayuda pero meron kang patayong paksili ka AI hub at tsaka pa-launch ng space shuttle group. Sino Enchanted, mag-astronaut enchanted yung ba? anak niya? Charay. Sino mag-astronaut yung anak niya, B? Nakakadila. Uy, nako. Ayan po ang mga latest happening sa SONA nitong huli. At kung meron man po ako nakalimutan, i-share niyo yan dito sa comment section at pag-usapan natin yan. Pero yan, actually available po itong SONA updates or highlights sa philippinegovernmentagency.com. Diyan niyo po makikita. Sila po ang naglabas niyan. Siyempre, maganda yung writing, charot. Pero, hello, I don't know, it was not justified for me. Ayan. So, yun na yung SONA. And then, move on naman tayo in brighter news. Alex Ayala continues to give pride to the country. Dapat kagabi pa, yung finals na, she's currently, this is her first finals appearance in a 500 match. May mga kasi yung mga scoring. So, Mubadala DC, this is in Washington. Umabot siya ng finals. Dapat kagabi pa yung game. Nag-start na, set 1 na napuntang sa kalaban. Tapos second set na, kaya lang na-suspend yung game, na-cancel yung game because of the weather. Sobra yung ulan, tapos kumikidnap. So, mamayang 12 a.m. yung resume. Ano siya pag tennis, guys? Pag naka-cancel, itutuloy lang nila. So, ganun pa rin. First set goes to Jessica Pegula. Tapos, yung second set, 2-1 na yung score. So, tatapusin lang nila mamaya yung round. So, hopefully, this will be Gusto her ko yung first trophy na Pero either way, nakaka-proud na kasi mabot na siya sa At saka mga powerful yung mga tinatalo niya in the earlier rounds, mga rank
puro mga rank 10 yung mga tinatalo niya. So, Mm. super nakaka-proud. Love it. Gusto ko yung Kabog-sibog. ano ka na, expert ka na sa tennis. Totoo. Love it. Gusto Analyst, ko naman sa analyst. football. Charet! Mga Kanya-kanyang sporty sport ang mga spice. akla. Oo, Day. totoo. Sporty spice kinasal ng mga Bex. Kung gusto nyo Oo, i-search pero recently. Speaking of ang outfit na suot niya ay design ni Victoria. secret. Ay, yagi. Beck, how? Yung Charis posh na. spice, pero hiniram niya lang. Parang, di ba kasi dito sa Pilipinas, hindi masyado uso yun. Yung something new, something blue, something borrowed. Parang yun yung borrowed niya. Parang hiniram niya lang kay Posh yung wedding gown. Hindi kay Victoria yung dress sa parang 'di ba kasi Victoria is a fashion design. So parang kumbaga hiniram lang ni Mel C yung dress from the brand. Parang ganun. Hindi niya binili. Parang gano'n. Kinebi. Lampera. Charis lang. Pero Charis lang. wala si Victoria doon sa kasal. Yung apat nandun. Kasi busy sa FIFA si ate. Nasa Oo. ano Yung siya, tatlo nasa pala. USA siya nun. Kasama siya ni David Beckham. Kasi nga merong, alam mo na, rooting for England si kuya. Anyway. Si Mel B nandun, si Emma, tsaka si Jerry. Okay. And Ayan. then, nasa list natin si Apple David. Ano nga ba ang latest happenings dito kay ate girl? Ay, actually, ito super latest. Kaya lang kasi since, wala naman tayong topic, naisip ko pag-usapan na lang din natin and ano ba ang say natin dito sa issue na to. Yan. Pag-usapan natin sa pagbabalik ng Baxters. The Mel. So, yan. Ulit na. One from that. Ulit. Gusto mo ba yun? Love it. Yan. And we're back to Baxters, the Mel. And Billy Show, no? Hello yung Jonah, Billy na lang. Ayan, ito na nga. Ang issue kasi nung kay Apple David is, if you guys don't know, Apple David is a Filipina, sports journalist. Parang nag-start siya as sports side reporter. Ganun. Tapos, ang jowa niya ngayon is an 18-year-old basketball player ng Letran. So, she's being bashed and may maraming backlash online kasi parang she's being accused of grooming, ganyan. So, ikaw ba, Bex, what can you say about 33 years For old me, si Apple, 33 si Apple, 18 yung bagets. And nung in-announce nila na sila na, kaka-18 lang ni bagets. Ako, I really don't mind the age, no? It's just so happen na in this situation with Apple and the bagets, is bagets literal. Gets mo? Buti sana kung halimbawang mga nasa 22, mga nasa 20s man lang, yung otox, ganyan. Parang I think that would be much better kung 25 and then maybe nasa 30s, mga ganon. Pero kung sabihin mo na close to minor, tas kaka-legal age lang, parang, ewan ko. Kahit pagbaliktarin mo yung gender, kasi for sure yan, nasasabihin nila sa atin, paano pag lalaki naman yung mas matanda? Mas malala for me. Mas hindi katanggap-tanggap for me yung gano'n. Pag mas bagets yung early. Ang akin lang dyan, think of a relative na 18 years old. Isip ka, Bex, ng kamag-anak mo, pinsan, pamangkin, na 18 years old, would you allow him or her to date someone na 33? Diba? Ako talaga, I will not let my baby girls na. Let's ask our righteous friend. Really? Yes. Okay. Ay, gusto ko yung gets mo agad. Oh my God. Oo naman. Gusto ko yung gets mo agad. Meron tayong mga righteous naman siya, friends. mag-message yun naman siya. Ay, tsara. Hello to you. Unfollow Hi. Hindi ako nag-unfollow, ikaw lang. Charet. Oh, correct. Ikaw ang nag-unfollow, kaya hindi mo deserve Ems. Ayaw ka na magsalita. Dito nag-ano. Harap-harapang nominasyon. Mga patolera, nakakaloka. Billy kasi, umpisahan eh. Ayun, so ako tama yung, agree ako doon sa sinabi mo na okay lang sa akin yung age gap, kahit ilang taon pa yan.
As long as yung younger is at least 25. Oo, wag naman yung parang ano pa lang ng gatas, laban Di na agad, ba? gatas ulit, charek, gatas ulit. Hayaan mo muna um-experience ng buhay yung bata. Di ba? Bago mo, alam mo yun. At saka ang layo talaga for me nung ano. Andiyan na yung power dynamics, nandiyan na yung, alam mo yun, basta ewan ko, hirap. Na kailangan Kaya, ng boy ni ate, charis. kaya nga eh. Tapos pinagtatanggol pa siya ng mga friends niya, pinagtatanggol pa siya ng, I mean, dinedefend niya yung sarili niya. I mean, yes naman, of course, alam mo yun, parang sinasabi niya na they love each other, mga ganyan. Scary, di ba? Ika nga nila love wins. Charot. Not all the time. Not when someone is literally a kid. Charing. Oo. Kayo mo mga Bex, what can you say about the issue? Ano, agree ba kayo o si Madam Cara David, in-interview siya ni Tito Boy and kasi may age gap din sila nung Gusto asawa ko niya. yung ano. Gusto ko yung jump. Okay, go. Yung Ma'am segue, Cara. Beth. Ang Oo. chika niya, kasi ano, may age gap din sila ng asawa niya. Pero parang ang sa kanya naman, more than the age gap, yung issue niya was the power dynamics. Kasi nga, athlete si Bagets, tapos si Apple is a sports journalist. So parang meron yung power dynamics. So how are you gonna be um, unbiased with your reports to someone na athlete yung, alam mo yun, parang mga ganun-ganun kineme. I mean, well, pwede naman niyang hindi i-cover yung career ng Bagets, pero kasi andyan na din, jowa mo na yun, hindi mo, syempre ilalabi mo yan in the rooms, in the tables that you sit at, parang mga ganun-ganun kineme. So, yun yung chika ni Madam Cara. And then another issue with Madam Cara is parang bago yung kay Ivan. Kasi parang may mga nagsasabi na ano, gawa-gawa lang daw yung docu niya na yung ibinasurang paraiso. Hindi daw totoo, mga ganun-ganun kay Neme. Pero dinefend niya na, I mean, Diyos ko naman, si Cara pa ba yung, Madam Cara pa ba yung po-question natin pagdating sa mga docu, dekada na yung experience. And Dahil, the ang resume, the CV masasabi ko speaks for lang, itself. yeah, ang masasabi ko lang, Dai, as a person na nagtrabaho, close to Madam, Hmm. and the people that you work with, na naging close ko, Dai, mahigpit si ate sa research. Pwede yung ano, chararat chika. Dapat ikaw mismo sa researcher, you will have to go there and immerse yourself. Yun ang practice po, no, sa GMA, Public Affairs. I'm not sure how they do it sa ibang network, but the practice is, first, you have to go to the location itself, immerse yourself, feel like how their life is there, ano pang meron, sino yung mga involved. So, it goes beyond chika. Kasi kinukuha lahat ng sides. And then, pag nag-gather mo na, tsaka ka babalik kay Madam at sa mga EP and everything so that they can come up with the story out of it. Maghahanap sila ng magandang angle for that. So, hindi po siya gawa-gawa, utang na Yeah. loob. No? Sa mga nagsasabi na ganyan, pinatutunayan nyo lang na wala kayong alam. Like Yeah. Billy. Hindi, at saka kasi, isa dun sa mga chika ni Billy, si Billy talaga. Bobo Isa dun sa mga, tayo. isa dun sa mga sinabi, binatikos online is wala naman daw nakatira dun sa surrounding areas nung ginawang dump site. Ngayon, wala nang nakatira kasi nga, ang baho na. Pero before, may mga nakatira doon. Umalis na sila kasi nga, ang baho na. Isip-isip Ikaw ba naman. titira ka sa mabaho? Kaya That's nga, the Diyos ko, question. Billy ah. Ayusin natin yung mga decisions natin sa buhay. Tsarek. Ayan. So, and then another issue naman kay Madam Cara. Naging ma-issue si Madam Cara na Oo. ginawang topic ay Pero, ginawang ano. pero I love Ma'am Cara, I especially love her wish, her. no? Oo, I sa love mga her. wish niya. At saka, Diyos ko naman, ng college pa lang tayo, super fanina tayo ni Madam Cara. Correct. Silang eyewitness peeps, Totoo. fanatics. J. Taru, Howie Diba? Severino, Sandra Aguilar. May picture pa kami ni Sir Howie. Tsarek. Naalala ko sa Nanood pa gateway. tayo sa Alaban. Gateway. Correct. Oo, yun yan. Ayan. So, yun nga, she recently received an award from PAMAS, Best Public Service, gano'n. And then, tie siya with Ivana Alawi. So, parang, nagkaroon ng backlash yung PAMAS kasi bakit sila pinagsama in the same, bakit sila tie in the same award? So, ikaw, Bex, as anong sabi mo? Very wrong. Kasi si Ivana is content creator and Ma'am Cara is journalist.
She's a documentary person, like, real issues talaga yung binabatikos ni ate. I mean, socially relevant issues. She's not giving money. And take note mga Bex, when it comes to documentary, I'm not sure if this has changed for GMA, but during my time, when we were working for documentary, hindi po kami nagbibigay ng kahit ano. Wala kaming binibigay na pera, wala kaming binibigay na grocery. Ano ko na lang yun mismo sa akin as a researcher, ako na mismo nagkukusang loob. Hindi po galing sa GMA yon. Ako na po nagkukusang loob na pakainin yung kausap ko, pero never kami yung nagbibigay ng pera or ng cellphone or gadget. Wala pong Willie Revillame stunt na nangyayari Yeah, during ano kasi yun? the research and the filming itself. Wala pong ganun. Conflict of interest kasi yun pag binayaran mo sila para magsalita. Di ba? Parang, kaya magsasalita kasi may binigay ka. Parang ganun ka na eh. May conflict of interest talaga. I think ang ginawa na lang sana nila, they should have made a different category. Pinaghiwalay nila. Digital and mainstream or yung traditional media. Diba? Kasi hindi talaga. I don't agree also na they on the same caliber. Ang may kasalanan po is yung organizer ng FAMAS, ano? Lagi na lang bumibingo. I have nothing against Ivana. I watched her before. Nanonood naman. Minsan nanonood ako pag dumadaan. Pero I have nothing against her. It's just that to be put in the same level as Madam Cara, I don't think so. Imagine mo na lang, Ivana to Jessica, mga ganon. Bakit? 'Di ba? So, it's not fitting. Yun na lang, it's not fitting. Hindi namin sinasabi na hindi deserve ni Ivana yung award. It's just not fitting in the same category. That's it. So, Billy, kung magre-react ka na naman, inuulit ko sa'yo, they're not fitting in the same category but deserve din ni Ivana yon kasi she's doing a good deed naman. Ang sabi ni Madam Cara kay Tito Boy, she didn't mind naman daw. Ang wish niya lang is, sana when people do public service, it's really for the public and not self-serving, not for themselves. Parang ganun. Kaya nga public service kasi it's for the Yes. public, not for yourself. It's about being, tawag nito, selfless. No? And yun naman talaga ang purpose ng documentaries to showcase the real life without any bias. Bigyan So, ng yun boses. talaga. Oo. Yung mga walang boses. Wow, paos. Correct. Kaloka. So, I think the most na nabigay namin for a docu because the first documentary I made was for children na infected ng STD. They were like 13, 14 years old and they had sexual intercourse, mga ganyan. And then it just so happened na nagka-STD sila. Pero wala kami binigay na kahit ano mga Bex. Ang binigay lang namin is like an ex-deal with a doctor para magkaroon sila ng libreng check-up, libreng gamot. So, yun yung mga naitulong naman during the time na sinushoot namin siya. So, hindi po siya, again, inuulit ko, Billy, hindi siya gadget giving, hindi siya money giving, Yeah. hindi yung mag-aarte-arte si Ma'am Cara dyan na parang pulubi, tapos pag may tumulong, magbibigay siya. This is not Mr. Beast YouTuber. Yeah. This is a journalist that is telling a story not for the views. Yes. Yun yung, Pero may mga, yun yung difference. To be clear naman, may mga iba talaga na, for example, sa QMJS, nag-feature sila ng may sakit na nangangailangan ng tulong. Magpo-post sila ng number where you can send help. Pero not directly to GMA. Correct. Diretso mo dun sa mga nangangailangan. Ganun siya. Hindi Because siya that dadaan is dun. public service. Hindi Yes. siya charity. Hindi Hindi. siya mga Kaya- galing sa network. Correct. Kaya naloloka po ako dati whenever I go on site para sa research ko, I never tell anyone that I work with GMA before. Simply because mag-aas sila ng help, tulungan nyo naman po kami, nagugutom na kami, ganyan. Girl, GMA is not a charity. Meron silang GMA Kapuso Foundation, but that is for those who are really in need, like kailangan ng pangpagamot, mga ganon. Pero it doesn't mean na they will, like, ano ba, na parang sila na yung tutulong sa'yo all the way na para bang gobyerno sila, no? Nabibigyan ka ng 10 po. Di po ganun ang labanan. So, yun siya mga Bex, ano? And, kung meron po kayong insights, chika, violent reaction, and Billy, kung nakikinig ka, no? I-comment mo na yan dyan, no? Dito sa YouTube ka naman lumipat, tapos mag-subscribe ka para lalo kang mabwisit. That's the goal, no? Truly. Ayan, na pa tayong last few items dito sa ating list. Una, sunod na natin yung Berlin Pride attack. So, nung July 25,
roughly a week or two ago, nag-celebrate sila ng Pride, and then mga gabi na 10 p.m., a white van um, rammed through the parade. So maraming um, nasagasaan, nasaktan, and may isang namatay. So it was one fatality, 29 injuries. And then, di ba, rumagasa yung white van, sumalpok siya sa puno, tapos sumakbo yung may gawa. And then, after a few days na hanap nila, si Abdul Balut, 21-year-old Jordan citizen with Lebanese descent. So parang, and then, yun, it's a terrorist attack. Um, it's just sad na until now things like this happen. The community is still being targeted. And that's the main reason bakit we still need pride. Kasi hindi pa talaga fully accepted yung community. There are still people who do things like this. No? And it's just sad na bakit we just wanna live. Alam mo yun, we just wanna live authentically our we want to live our truth and express ourselves. Bakit kailangan humantong sa may mamama? It's just so sad. And also, if we, baka kasi, ano kasi yung discourse kasi yan lalo na the last Pride, maraming discussions online. Bakit pa ba kasi may mga Pride? Bakit pa may mga ganyan-ganyan event? Dahil nga doon, Ito yung mga reason na yon. So, Yeah. tayong another is, salita, eto na, target na naman si Bill. just recently sa Senegal is a country in Africa. Their president signed a new anti-gay law na dinoble nila yung imprisonment. From 5 years, naging 10 years na ang pagkakakulong if you are proven to be promoting homosexuality. And then just last month, they have, no, hindi naman last month, recently, last few weeks, they have already arrested a dozen gay men, including 2 celebrities. Yung isa yata is a TV presenter or a host. And then yung isa is a musician, pop star yata. So, nakakulong sila ngayon sa Senegal. And I think meron din ganito sa Ghana. Anti-gay laws. Makukulong ka din. So mga question bakit ba may mga pride na ganyan. This is why. For example, actually, kahit sa Middle East, marami pa rin ganyan. And, Ask me. di ba? Imagine nyo pag nag-Olympics doon, kasi you're an athlete and you're gay, ang laki ng chance na makulong ka nila doon dahil lang dahil, just for existing, Inaano diba? ka? Diba? That's the whole point. Inaano ka ba? Tapos, dami pang sinasabi na yung mga LGBTQIA+ daw, pride pa ganyan. You're showing your sexuality down the throats of the people na like parang sino ba ang nangangatok sa mga bahay-bahay para mag-promote na sumamba. Ganyan. Mga bakla ba? Hindi naman. Sino ba ang nagbabahay-bahay? Attend kayo ng misa, mga ganyan. So, sino talaga yung namimili? Hindi naman kayo. Ayun. It's just so sad. On a brighter note, sa Nepal naman, Nepal becomes the first country in South Asia to legalize same-sex marriage. So, na Love Pilipinas? Kaya ba Pinas? Hindi. Unahin muna natin yung space shuttle makapag-launch, no? From Gusto. Philippines. Going to. Pero ako, I really, as a gay person, as a member of the LGBTQIA+, I believe na sa Pilipinas, mas dapat unahin ang divorce bago yung same-sex marriage. Divorce muna. Kasi mas maraming, alam ko naman yun, hindi ko naman i-deny yun, na mas maraming affected na mga babae na nangangailangan ng divorce. Yeah. Speaking of divorce, best example, Sara Labati and Richard Gutierrez. Nag-hard lunch po si Richard Gutierrez ng photo niya with Barbie. Barbie Imperial. Yeah. Na happy birthday, BB. Something like that. And most of the photos are selfie and everything. Basta yung mga memory photos, ganyan. Na para bang hindi siya kasal kay Sarah. For me lang, before you do something like this, masabi ko lang because this is relevant to what you said, the importance of divorce, no? Kung ayaw mo na, no? Better na i-divorce mo muna bago ka magganyan ng
For me lang, it's inappropriate. Ayan. Kasi Ito parang na nga. harap-harapan na to eh. Alam mo yun, yung parang, Mm. so napatunayan lang natin na cheater ka talaga. Gets mo? Kasi confident ka eh. Pero 'Di ba? kasi ang chika is, ang twister is ayaw Oh, daw ni Sarah. Makipag, final. oo. Kasi parang she doesn't want Oh. to give Richard the freedom. Parang ganon. Yung parang revenge na Oh, okay. bala ka, hindi mo maa-achieve makasal sa iba. You cheated on me. Hindi naman na tayong magkasama. Okay lang ako. Parang ganon. But Parang, I think kung totoo man yan, yung twister na yan, I'm sad for Sarah kasi what if she found the one for her and hindi rin siya makakasal dun sa tao na yun. I think it Di ba will be a ganun lang different, din? I think it will be a different story by then. Feeling ko lang kasi Mm. ngayon, Sarah is in her revenge era. Parang Oh, nandun pa siya sa, tsaka hurt siya. oo, yan, nandun pa siya sa stage na yun. Parang eventually makakabuo din siya. It's really sad kasi 1 year after their marriage, no? Yung simple wedding nila, tapos biglang ganun yung nangyari. Nagulat na lang tayo na, wala na, B. So parang tumagal lang ata ng 1 or Doon 2 ba sila years. kinasal? Then, Shangri-La. Alam ko daw. Dito Oo, lang sa kasi Pinas. So wala nang oo, divorce. oo, Shangri-La Hmm. sila kinasal, B. Actually, maganda yung wedding nila kasi simple lang talaga, tas chalet, gano'n. Ayan. So Diba, hindi bongga? mangyayari ang lahat ng to kung may divorce sa Pilipinas. Correct. Yun naman ang pinupunto namin. So, kung may divorce, edi sana finish na yung mga problema. Edi sana hindi nababa si Richard Gutierrez ng kung ano. Kasi ang daming sinasabi sa comment section about, I mean, we don't, deprive him from being happy. Pero alam mo yun, the legalities and Mhm. yung, Walang delikadesa. oo, Delikadesa. yun. Parang nanay Integrity. niya. Charek. Okay, go. Si Richard at si Rofa. So yun lang naman. Yun, Parang pangalan ng aso, B. si Rofa. Ayun lang naman ang mga chika for this episode. Ayan. Meron ba kaming na-miss out? Chika nyo na yun sa comments below. Oo, at kung umabot kayo sa chikahan na to, dito sa part ng chikahan namin ni Bex, i-comment nyo na dyan ang, ano ba pwede i-comment? Rofa, Billy. no? Rofa, kaya pa ba? Or di kaya Billy. It's either Rofa or Oo. Billy. Choose your battle, ano? Kung kayo na po ang bahala kung sino support nyo, si Rofa or si Belly. Ang Belly. comment nyo, Billy versus the world. Isa! Laban! Ayan, love it. Gusto ko yung patulera tayo for this episode. Ano pa? And for this episode, mga Bex, hindi tayo magmo-movies ngayon. Ito po ang Hear Mo Taste. Hear Mo Taste Yes. segment po tayo for this episode. So ako, ang recent kong pinapakinggan, ang playlist ko recently, I don't listen to a specific person. DJ mixes sa YouTube. Oh. Mga DJ remix. Ang favorite ko this week si DJ Shannon. She's a girl and she plays in Japan. So yung video niya is a recording of her DJ set sa isang bar sa Japan. So nagdi-DJ talaga siya. And super bet yung mga kanta niya kasi ang mga favorite kong mix niya is yung 2000s R&B. Yung mga kapanahunan natin. Love it. DJ it. Shannon. Yan. Ikaw, Bex, ano ang playlist mo recent? You will be shocked because this is very unexpected of me. Si Hindi ko rin Billy? alam kung paano ko napunta. I hope it was Billy, but it's not, no? And thank God it's not Billy. Si ano po mga Bex, kung kilala niyo po si Andrea Bocelli. Wow! I have been listening to him. Trinay kong pakinggan yung latest niyang release, which is yung Duets na album. It was dropped last year, but it's just really a compilation of duets with Andrea Bocelli, his favorite duets. So one of my favorites talaga ever is The Prayer with Celine Dion. Very very powerful talaga yan. No. Okay. And I did not expect na meron pala siyang collaboration with Dua Lipa. The song was If Only, and it was back in 2018. So it was so pretty. And every time I listen to him, I feel like wala na ako sa Pinas. So that makes me happy, no? Kasi umay na talaga dito mga Bex. Ayan. So
Ayun ang ano, yun ang latest ko pinakinggan. Try nyo din makinig ng classical music if you want some emotion, genuity, ano ba? Yung kahit hindi mo Super. maintindihan, mafe-feel mo pa din. Totoo. Super bet ko din, the reason parang paulit-ulit ko na pinapakinggan yung performance ni Shaka Khan ng Through the Fire sa Colors. Super love. Kahit hindi niya na masyado super berit na berit like before, pero sobrang achieve pa din. Well, Powerful pa rin ni Madam Shaka Khan. I love it. yeah. Actually, ang ganda nga nung ano, Bex, napanood ko yon yung live performance ni ate. It was good. It Yeah. was good. And hindi ko Ayan. alam ba't nag-auto-adjust yung camera ko na ba't go. Carry lang yan, Bex. Ayan. Purple. At syempre, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalilern. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Ano na mga Bex? Ang topic naman natin today ay pinkwashing at rainbow capitalism. Ano na naman yun, te? Ang pinkwashing at rainbow capitalism ay dalawang magkakonektang konsepto. Pareho nilang ipinapakita kung paano ginagamit ng mga kumpanya, korporasyon at maging ng mga gobyerno ang LGBTQIA+ community para sa sarili nilang pakinabang, madalas na walang totoong malasakit. Madalas natin ito makita tuwing Hunyo or ngayon, Pride Month. Unahin natin ang rainbow capitalism. Ito ay ang pagtrato sa LGBTQIA+ identity bilang isang commercial market o trend na pwedeng pagkakitaan. Nangyayari ito kapag ang isang kumpanya ay nagbebenta ng mga Pride collection para lang makahatak ng mga mamimili mula sa komunidad at sa ating mga allies. June 1, June 30. Issue na naman yun, te. Yes, dahil ang main motivation nila ay kita at hindi advokasya. Madalas ang mga kinikita ay napupunta lang sa bulsa ng mga mayayamang executives instead na i-donate sa mga rainbow shelters o charities. Ito rin ay may ituturing na performative allyship. Hanggang display lang ang kanilang suporta. Maaari rin itong tawaging seasonal ally, nandyan lang kapag uso, katulad ngayong June, pero nawawala rin pagkatapos. Kung ang rainbow capitalism ay tungkol sa kita, ang pinkwashing naman ay tungkol sa reputasyon. Ang pinkwashing ay isang mapanlinlang na strategy kung saan ginagamit ng isang kumpanya o gobyerno ang pagiging gay-friendly para pagtakpan ang kanilang mga negatibo, illegal o hindi ethical na gawain. Di ko gets. Sample nga te. Okay, number 1. Corporate hypocrisy. For example, yung isang brand, nag-release sila ng bonggang-bonggang Pride campaign at Pride collection. Pero behind the scenes, yung kanilang mga employees na member ng community is nakararanas ng discrimination o kaya mababang pagsahod o kaya wala silang proteksyon sa trabaho. Number 2, funding anti-LGBTQIA+ politicians. Ito yung mga malalaking korporasyon na nagpapalit ng rainbow logo tuwing June. Pero kapag titingnan mo ang kanilang track record, ay makikita ang nagbibigay pala sila ng milyon-milyong donasyon sa mga politiko o mga partido na nagsusulong ng mga batas na anti-gay o pwedeng humarang sa mga equality laws. Isa pang halimbawa ang political diversion. Ginagamit ng ilang bansa ang pagiging progresibo sa karapatan ng mga LGBTQIA+ para ilihis ang pansin ng mundo sa kanilang mga issue sa human rights violations, sa pang-aapi ng ibang minority o sa digmaan. So hindi na lang bibili ganun. Hindi masama ang magdiwang o bumili ng mga rainbow items. Ngunit, bilang isang consumer, mahalaga ang pagiging kritikal. Ang kumpanya ba na ito ay sumusuporta sa community sa buong taon? O sumasabay lang sila sa uso tuwing June? At yan ang Word of the Bex. Happy Pride! Ayan, thank you so much, Between. Daming chika. Daming hanashi. Ayan, thank you so much, mga Bex, for listening and for joining us for another episode here on Bexters. Correct. And thank you so much for keeping up with the video frame, no? I don't know what's happening. Nag-adjust Si ang Billy mag-isa yan. niya. Kinokontrol ka ni Billy. Oo, Day. Alam mo, mananakit na talaga ako. Tignan mo, naghang. Anyway, thank you very much mga Bex for tuning in at lagi nyo kaming sinasamahan sa bawat episode ng Bexters. Maraming salamat. O, di ba, iba na naman ang framing. Inang buhay. Billy, kung nandito ka ba? Wow. Yan, thank you so much. No? Naiirita ako na up-close kasi nakikita yung pimple sa ilong ko. Ayun, thank you so much. And huwag kalimutan mag-rate ng episode dito sa sa Spotify and sa YouTube. Mag-subscribe na kung hindi pa. Follow nyo lang kami ni Bex kung saan na. Yes. Follow us on our social media, Bexters Podcast, BKXCRZ Podcast, Jonah for example, 620 and Jobs. Thank you so much.
Diba? Yan, malapit na Close, malapit na weekend, kapit lang mga bets. Kapit lang Always. tayo, no? Always be kind. Bye. Bye! Alexa, play Bright Lights by Billy Crawford. Shota. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.